Sa mga oras na ito ay sinimulang sip-in ni White ang Snow sa paligid kaya sinabihan siya ni Damdok na huwag aksayahin ang kanyang lakas sa paglalabas ng kanyang sama ng loob sa Snow dahil hindi nila alam kung hanggang kailan sila matatrap dito. Matapos niyang sabihin ito, naisip niya na sa sandaling ito ay patuloy na lumalakas ang mga Forgotten Gods kaya wala silang oras para ma-stranded dito. Kasunod nito, napatanong siya sa kanyang sarili kung wala ba talagang paraan para makaalis sila dito. Habang iniisip niya ito, napansin niya si Snow na kasalukuyang naghuhukay sa yelo. Pagkatapos nito, tiningnan siya ng kanyang alaga na tila ba may ipinapahiwatig. Nang sundan naman ni Damdok ang itinuturo ni Snow, nakita niya na tumambay ito sa gilid ng pader kaya tinanong niya ang kanyang alaga kung mayroon ba siyang napansin na kakaiba sa pader na ito. Matapos niyang sabihin ito, may narinig siya sa kabila ng pader ng yelo at dala na rin ng kanyang kuryosidad, sinimulan niyang batasin ang yelo. Sa kaunting pagpupursige, tuluyan na itong nabutas. Matapos mangyari ito, nagulat siya sa kanyang nakita dahil sa kanyang harapan ay nasaksihan niya ang isang maliit na fairy. Ngunit nang makita siya ng mga ito, biglang sumigaw sila dahil inakala nila na si Damdok ay si Loki. Ngunit matapos maunawaan ng isa sa kanila na hindi ito si Loki, sinabi niya na ito ay isa sa mga minions ni Loki. Hindi naman nagulat si Damdok sa kanilang presensya at sa halip, nilapitan pa nga niya ang mga ito at tinanong kung sila ay mga fairies. Sinabi pa niya na ang mga ito ay kagaya ng mga nakikita niya sa mga storybook ng mga bata. Natakot naman ang mga fairies matapos ang kanyang paglapit sa kanila at sinabi pa nga na kakainin niya sila ng buhay. Habang natataranta pa ang mga ito, sinimulan silang pakalme ni Damdok at sinabi na hindi siya kalaban. Ngunit nang lumabas si Snow sa kanyang balikat, muling natakot ang mga ito at tinawag pa nga si Snow na isang demonic beast, habang ang isa naman ay tinawag siyang si Seer Brothers. Bagamat natatakot na ang tatlo, pilit pa ring itinatama ng isa ang nagsalita at sinabi na iyon ay Cerberus at tinawag pa nga siyang bobo nito. Habang sinusubukan pang pakalmehin ni Damdok ang mga ito, hindi naman siya pinakikinggan at sa halip ay nagpatuloy pa sa kanilang paghingi ng tulong na sinasabi na nagpunta ang alagad ni Loki upang kunin ang sandata ni Thor na Mjolnir. Matapos marinig ito, nagtaka si Damdok at sinubukang tanungin sila tungkol kay Loki at sa Mjolnir. Ngunit hindi na ito nasagot ng mga fairies dahil sa sandaling ito ay lumabas ang isang lalaki at tinanong sila kung ano ang nangyayari dahil sinabihan na niya ang mga ito na manatiling tahimik hanggat hindi pa siya tapos mag-recover ng kanyang lakas. Ang taong lumabas ay walang iba kundi si Thor. Makalipas ang ilang sandali, makikitang tumatawa na si Thor dahil muli silang nagkita ni Damdok. Ipinaliwanag niya sa kanya na nahulog sila sa mga patibong ni Loki kaya siya nandito ngayon. Matapos niyang sabihin ito, lumapit si White at namamanghang tinanong kung siya ba talaga si Thor at hindi lamang ito isang panaginip. Hindi naman pinansin ni Thor ang kanyang pagiging prangka at natuwa pa nga sa kanya dahil sa ugali niyang ito. Kasunod nito, tinanong ni Damdok kung ang avalanche ba na nangyari kanina lamang ay ginawa talaga ni Loki upang i-trap siya sa lugar na ito. Kinumpirma ito ni Thor at sinabi na ang idiot na iyon ay nagpaplano na bumuo ng isang army sa Niflheim. Matapos marinig ito, sinabi ni Soil na tama nga ang kanyang hinala na ang nangyaring iyon ay hindi isang natural na pangyayari. Nag-aalala din siya sa timing ng mga kaganapang ito. Bigla namang may naisip si Damdok matapos marinig ang sinabi ni Soil at tinanong si Thor kung bakit nandito pa rin siya at hindi na lamang tumakas paalis sa lugar na ito. Nagulat si Thor sa kanyang tanong at pagkatapos ay nahihiyang sinabi na sinubukan naman niya ngunit hindi talaga gumagana dahil ang Snow sa lugar na ito ay masyadong espesyal kaya hindi gumagana ang kanyang sandata dito. Matapos marinig ito, tila pinaghinaan ng loob si Damdok dahil maging ang ipinagmamalaking sandata ni Thor ay hindi nagawang batasin ang Snow na ito kaya napapaisip siya kung ano ang kanilang gagamitin para makatakas dito. Naisip pa nga niya na marahil ay matatrap sila dito hanggang sa matuno ng kusa ang Snow. Nang makita naman ni Thor ang kanyang ekspresyon, bigla itong tumawa at sinabi na tigilan na niya ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos, itinuro niya ang maliliit na fairies at sinabi na ang mga ito ang magdadala sa kanila ng kanilang pagkain hanggang sa matuno ng kusa ang Snow.
Mukha namang hindi masaya ang mga ito matapos marinig ang sinabi ni Thor at nagbulong-bulungan pa nga ang mga ito sa isa't isa na sinasabi na ang mga bagong Solta ay susubukan pang nakawin ang kanilang pagkain. Sinabi naman ng isa na marahil ang mga ito ay mga pulubi, habang ang isa naman ay sinasabi na pinaghirapan nila ng gusto ang mga pagkain iyon. Habang ginagawa naman nila ito, bigla silang nagulat nang tawagin sila ni Damdok kaya sinabi nila na hindi sila sumasang-ayon sa sinabi ni Thor. Wala namang pakialam si Damdok tungkol sa kanilang pagkain at sa halip, tinanong siya kung saan ang daan palabas. Matapos niyang sabihin ito, maangas na sinabi ng fairy, bakit naman namin sasabihin iyon sa iyo? Kusa naman kayong nagpunta dito nang walang permiso mula sa amin. Ngunit matapos niyang sabihin ito, narinig nila na tinatawag sila ni Thor at pinaghahanda ng makakain para sa isang engranding salo-salo. Dahil dito, sinabi ni Damdok, kung ayaw ninyo kaming tulungan, kailangan na lang nating manatili dito hanggang sa matuno ang snow dahil mayroon naman tayong makakain mula sa kanila. Matapos niyang sabihin ito, muling nagsagawa ng pag-uusap ang tatlo at sinabi, kung sasabihin na lang ba natin ang palabas dahil kung mananatili pa si Thor sa ating lugar, mauubos ang ating pagkain. Sumang-ayon naman dito ang isa niyang kasama at sinabi, ganun na nga lang ang gawin natin at pag nakalabas na sila, palayasin na natin sila. Matapos ang pag-uusap nilang ito, sinabi niya kay Damdok, sasabihin ko na ang paraan kung paano kayo makakalabas ngunit kailangan ninyong mangako na kapag nakalabas na kayo dito, hindi na kayo babalik kahit kailan. Ngumiti naman si Damdok sa kanya at sinabing, nangangako akong tutuparin iyon. Kasunod nito, ngumiti ang fairy at sinabi, kung ganoon, sisimulan ko nang ipakita ang paraan. Sinabi pa nga niya kay Damdok na umatras siya dahil magiging mapanganib ang kanyang gagawin. Kasunod nito, nagsagawa siya ng isang pagsuntok patungo sa snow at matapos niyang gawin ito, mayroong gulat na ekspresyon si Damdok. Habang ang fairy naman ay buong pagmamalaki na sinabi, kapag ginamit ko ang isang ice attribute attack, mawawasak ang snow na nasa paligid. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, sinabi ni Damdok, hindi kami makakalabas kung ganon lamang kaliit na snow ang kanilang masisira sa tuwing aatake ka. Kaya tinanong niya sila, hindi ba ninyo kayang batasin ang snow sa isang atake lamang? Sinabi naman ni Adele, kung pagtutulungan nating batasin ito ng pakunti-konti, makakaya nating batasin ito sa buong magdamag. Napamura naman ang maliit na fairy at sinabi, kung gagawin natin iyon, mauubusan tayo ng magic power. Sinabi pa niya, wala namang ginawang kahit ano para sa atin ang mga Diyos kaya bakit natin kailangang isakripisyo ang ating mga sarili para sa kanila. Binanggit naman ni Damdok ang pangako nilang tutulungan silang makalabas dito. Ngunit bilang sagot, masayang sinabi ng fairy, na ipakita ko na sa inyo kung paano yun gawin kaya kayo na ang gumawa ng sunod na hakbang para sa sarili ninyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng Ice Attribute Attacks. Natuwa naman si White matapos marinig ito at tinanong ang fairy, matututo ba tayo ng kagaya ng ginamit ni Damdok na Wave Cutter na skill? Si Adele naman ay buong pagmamalaki na sinabi, bilang isang future archmage, walang makapapantay sa akin sa pagkatuto sa magic. Sinabi naman ni Thor na, sa aking pagkakaalam, tanging mga nilalang lamang sa Niflheim ang makakagamit ng Ice Attribute Magic. Galit namang sinabi ng fairy, dahil iniisip ng mga Diyos na katulad nila na ang mana ay isang mahinang klase ng kapangyarihan kaya wala silang intensyon na matuto nito. Kasunod nito, sinabi niya sa grupo ni Damdok na, magtaas ng kamay kung kayo ay mayroong kahit konting ice attribute mana o kahit pa nga water attribute. Ngunit matapos niyang sabihin ito, walang nagtaas sa kanila at sinabi pa nga ni Adele na, hindi pa niya natututunan ang water attribute. Habang si White naman ay sinabi na, hindi siya nakakagamit ng magic kahit kaunti. Nagulat naman ang fairy sa sinabi nilang ito dahil para sa kanila bagamat mahirap makahanap ng taong gumagamit ng ice attribute, ngunit ang water attribute ay ang basic sa pinaka-basics. Sa kabilang banda, si Thor matapos makita ang resulta ay nagsimulang tumawa at sinabi na, huwag na ninyong isipin yun dahil darating din naman ang araw na matutunaw din ang lahat ng snow na ito kaya enjoy na lamang natin ang ating oras dito.
Pagkatapos nito, pinaalala niya sa mga fairies na inaantay pa rin niya ang kanyang pagkain na hinihingi niya sa kanila. Nagsimula namang mataranta ang fairy matapos marinig si Thor at sinabi na, ang aming food storage ay nanganganib na maubos. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng pag-asa, nagtaas ng kamay si Damdok at sinabi, muntik ko nang makalimutan na mayroon din akong matatawag na water attribute mana at iyon ay ang blessings na nagmula sa forgotten god na si Neptune. Muli namang nabuhayan ng loob ang fairy at sinabi na, napakapuro ng iyong water attribute mana kaya sapat na ito. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan ng turuan ng fairy si Damdok sa paggamit ng ice attribute. Sinabi niya na, gagamitin natin ang iyong water attribute mana para papuntahin sa iyo ang mana sa paligid ng lugar na ito. Matapos sundin ni Damdok ang kanyang mga instruction, napagtanto ni Damdok na mas madali palang gawin iyon kaysa sa kanyang iniisip. Kasunod nito, lumabas ang isang notification na sinasabing nadiskubre niya ang principles ng ice attribute at ang kanyang understanding dito ay umabot ng 10%. Sa kabilang banda, namangha naman ang mga fairies matapos makita ang kanyang ginawa at sinabi na, napakabilis mong natutunan iyon. Sinabi naman ni White na, ang pinaka nakakainis ay ang mga taong masyadong talented na katulad ng bastardong iyon. Si Adele naman ay labis na namangha sa kanyang talento. Habang sinusuri naman ng fairy ang kanyang nagawang ice attribute magic, sinabi niya na, para siyang nanunood ng pagsilang ng isang genius. Ngunit sinabi rin niya na hindi pa sila tapos sa kanilang pagsasanay dahil ang patuloy na pagpapractice ng ice attribute mana ay ang pinakaimportanteng parte ng pagsasanay. Sinabi naman ni Damdok na, hindi na iyon kailangan. Kasunod nito, inilabas niya ang kanyang espada at sinabi na, alam ko na kung paano gamitin ang ice attribute sa aking atake. Makalipas ang ilang sandali, makikitang sumabog ang isang parte ng bundok at mula dito ay lumabas si Damdok. Ngunit nagulat siya nang makita niya ang paligid dahil sa sandaling ito, nakita niya ang mga higanteng halimaw na naglalakad sa labas. Napaisip tuloy siya kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito at kung ano ang nangyari sa maikling panahon ng pagka-trap nila sa lugar na iyon. Nang makalabas naman si Thor sa butas na kanyang ginawa, agad na minura nito si Loki at sinabi na, habang tayo ay nakakulong sa bundok, dinala ng bastardong iyon ang mga halimaw na ito dito. Sa kabilang banda, sinabi ni Soil kay Damdok na nararamdaman niya ang presensya ng ikatlong guardian. Nagtaka naman si Damdok sa sinabi niya, kaya sinabi ni Soil na ang King of Frost Giants na si Ethan ay nasa malapit lamang. Matapos marinig ito, tinanong ni Damdok kung ang third guardian ba na kanyang tinutukoy ay kabilang sa mga higanteng halimaw na ito. Kinumpirma ito ni Soil at sinabing tama siya dahil ang ikatlong guardian na si Ethan ay ang hari ng Frost Giants. Sinabi pa niya na ang mga Frost Giants ay mayroong matinding pakikasama sa isa't isa kaya marahil ang kanilang hari na si Ethan ay nasa paligid lamang habang binabantayan sila. Naguguluhan naman, tinanong ni Damdok na bukod sa pagiging hindi tao ng ikatlong guardian, bakit galit ito kay Thor? Ipinaliwanag naman ni Soil na si Ethan ay hindi papanig sa isang Diyos na katulad ni Loki sa mga normal na sitwasyon kaya naisip niya na marahil ay kinokontrol ito ni Loki dahil iyon ang specialty ni Loki. Matapos marinig ito, kinabahan si Damdok dahil sa sandaling ito ay sinisimulan na ni Thor ang pag-atake sa mga Frost Giants at galit na sinasabi na papatayin niya si Loki. Sinabihan pa niya ito na tigilan na ang pagtatago na gaya ng isang duwag at lumabas na. Samantala, sa gilid ng isang bangin, makikitang nakaupo si Loki at sinabihan si Thor na estupido pa rin ito gaya ng dati. Pagkatapos, sinabihan niya ang katabi niyang si Ethan na tingnan ang kanyang mga tao na ngayon ay pinapaslang ni Thor. Pinagmamadali pa nga niya siya upang mailigtas pa niya ang mga ito. Habang sinusubukan pang palabasin ni Thor si Loki, bigla siyang natigilan nang mapansin niya ang isang atake na nagmula sa kanyang tabi. Kasunod nito, tumama ang atakeng iyon ni Ethan na nagpatalsak sa kanya patungo sa gilid ng bundok. Makalipas ang ilang sandali, biglang dumilat ang mata ni Thor ngunit matapos niyang gawin iyon ay nasaksihan niya ang paparating na atake ng dalawa pang halimaw patungo sa kanya. Samantala, sa isang bahagi ng bundok, nakita na ni Damdok si Loki na nakaupo sa gilid ng isang bangin.
Sinabi pa niya na iyon marahil ay si Loki at ang umatake kanina lamang kay Thor ay ang hari ng mga Frost Giant na si Ethan. Pagkatapos, sinabihan niya ang kanyang mga kasama na kumilos na sila bago pa tuluyang matalo ni Thor ang lahat ng mga Frost Giants. Kinakabahan namang tinanong ni Adele kung pinaplano ba talaga niyang labanan nila ang isang Diyos. Nakatulad ni Loki, sinabi naman ni White na sa tingin pa lamang ay mukhang sobrang lakas na nito. Nang makita naman ni Damdok ang kanilang kinakabahang ekspresyon, biniro niya sila at sinabi na mukhang natatakot na sila. Agad namang tinanggihan ng dalawa ang kanyang akusasyon at sinabing hindi sila nakakaramdam ng kahit anong takot. Sinabi pa nga ni White na dudurugin nila ang sinumang hamarang sa kanilang landas kahit pa ito ay si Loki mismo. Matapos makita ni Soil ang masayang pag-uusap nila, napangiti siya, habang si Damdok naman ay napangiti din dahil napansin niya na nawala na ang kaba nila. Habang tumatakbo si Damdok patungo sa kinaroroonan ni Loki, naisip niya na bagamat hindi niya alam kung anong klaseng skill ang ginamit ni Loki para makontrol si Ethan, nakakasigurado naman siya na ang klase ng pagkontrol na iyon ay nangangailangan ng mataas na konsentrasyon. Kaya naisip niya na kapag na-distract ito ng kahit isang segundo, matatanggal ang kontrol niya kay Ethan. Habang papalapit na siya mula sa likuran ni Loki, naisip niya na mayroon siyang isang problema at iyon ay alam niya na hindi tatayo lamang si Ethan sa isang tabi kapag nilapitan niya si Loki. At gaya nga ng kanyang iniisip, sa sandaling pakakawalan niya na ang kanyang atake patungo kay Loki, sakto din na paparating na sa kanya ang suntok ni Ethan na sa kabutihang palad ay nagawa din naman niyang maiwasan. Habang pinagmamasdan ni Damdok si Ethan na ngayon ay nasa harapan ni Loki, bigla namang lumingon sa kanya si Loki at sinabi na ang ginagawa niyang palihim na atake ay walang kwenta sa kanya dahil gumugol siya ng mahabang oras at effort para lamang makontrol ang nilalang na ito. At kahit pa nga nasa kanyang kontrol ito ngayon, siya pa rin ang pinakamalakas na nilalang sa lugar na ito. Matapos niyang sabihin ito, tinanong niya si Damdok kung ano ang masasabi niya sa bago niyang alaga. Tinawag pa nga niya si Damdok bilang isang Diyos mula sa ibang mundo. Hindi naman nakapagsalita si Damdok at sa halip ay tinitigan lamang siya. Kaya dahil dito, ngumiti si Loki at sinabi na siya ay kabilang sa mga tahimik na mga nilalang. Tinanong din niya kung ibig bang sabihin nito ay kumpiyansa siya sa kanyang mga kakayahan. Pagkasabi niya nito, formal siyang nagpakilala bilang si Loki. Sinabi pa niya na bagamat ganito ang kanilang sitwasyon, iniisip pa rin niya na ang pagkikita nila ay dala ng kapalaran kaya gusto niyang ipakita kay Damdok ang isang interesanteng bagay. Pagkasabi niya nito, biglang umilo ang isang bola ng liwanag sa kanyang kamay at habang unti-unti itong lumalaki, sinabi niya na ang mga Diyos na katulad niya ay minamaliit ang mana. Ngunit sinabi rin niya na ang mana ay nagmula rin sa Mother Gaia katulad ng kanilang godly powers at sa nagyayelong lugar na ito na kahit ang kapangyarihan ni Thor ay baliwala. Na-discover niya ang isang walang hanggang posibilidad na attribute ng mana. Kasunod nito, bigla siyang tumawa na parang nababaliw at sinabi na ang natagpuan niya sa lugar na ito ay ang tinatawag niyang ultimate attribute mana at ipapakita niya kay Damdok ang kulay itim na apoy na kayang tumunaw kahit ng snow sa lugar na ito. Samantala, si Damdok matapos makita ito ay nagtaka at tinanong kung iyon ba talaga ang ultimate attribute mana. Patuloy namang tumawa si Loki at sinabi na tama siya at tinanong pa nga siya kung hindi ba siya nagagandahan sa itsura nito. Bagamat hindi pa niya ito nasusubukan sa totoong laban, sinabi niya na magiging magandang test subject si Damdok para dito. Pagkasabi niya nito, nagsimula ding maglabas si Damdok ng kulay itim na apoy na katulad niya at masayang sinabi kay Loki na dapat ay sinabi na niya iyon kanina at tinawag pa nga niya siyang dear friend. Habang patuloy na nag-aapoy ang kanyang espada, binanggit ng system na ginamit niya ang skill na Black Flame. Nagulat naman si Loki matapos makita ito at tinanong kung paano niya nagawang magkaroon nito. Ngunit bago pa siya matapos sa kanyang sasabihin, nakapagsigawan na ng atake patungo sa kanya si Damdok at ngayon ay tatamaan na siya. Kasunod nito, nagkaroon ng pagsabog sa lugar na kanyang kinatatayuan. Ngunit nang mawala ang usok, nakita niya na ang kanyang atake ay tumama sa kamay ni Ethan. Kaya sinabi ni Damdok na maswerte pa ito dahil nagpigil pa siya kaya hindi niya naputol ang kanyang kamay. Matapos niyang sabihin ito,
pinatitigil siya ni Loki at sinabi na sumusuko na siya. Sinabi naman ni Damdok na pakawalan niya si Ethan sa kanyang kontrol at sa gayon ay pakakawalan din niya siya. Natatakot namang sinabi ni Loki na alisin ni Damdok ang kanyang espada sa kanyang leeg at gagawin na niya ang inuutos. Sinabi pa niya na kailangan niyang mag-concentrate para matanggal ang kanyang kontrol kay Ethan. Matapos marinig ito, sinabi ni Damdok na huwag niyang subukang gumawa ng mga estupidong bagay. Ngumiti naman si Loki at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala. Pagkatapos, tinawag niya si Ethan at sinabi na ang kanyang huling utos sa kanya ay durugan si Damdok ng kanyang buong lakas. Hindi naman inaasahan ni Damdok na gagawin ito ni Loki kaya sa sandaling iyon ay hindi siya nakahanda sa ginawang atake ni Ethan. Kasunod nito, nagdulot ng malaking pagsabog ang atake ni Ethan at hindi malaman kung buhay pa ba si Damdok. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods. Malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.